Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, may narinig ka na ba tungkol sa isang mahiwagang lagusan sa ilalim ng ating lumang simbahan? Sa loob ng maraming taon, may isang kwentong paulit-ulit na ibinubulong ng mga matatanda sa kamiling. Isang kwento tungkol sa isang lagusan sa ilalim ng lupa. Isang lagusan na daan-daang metro ang haba. Ayon sa alamat, sa ilalim ng ating Saint Michael the Archangel Parish Church ay may 500 metrong lagusan na ginamit noong panahon ng digmaan. Sinasabing ang lagusang ito ay itinayo noong panahon ng mga Espanyol o marahil ay pinalawak ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga nagkukwento, ang lagusan ay nagsisimula sa kumbento o sa ilalim ng altar at nagtatapos sa isang malayong puok malapit sa ilog Kamiling. Kung totoo ito, ang lagusan ay magsisilbing lihim na daan palabas, isang takbuhan ng mga paring Espanyol o kaya'y isang taguan ng mga sundalong Hapones. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Kamiling ay naging tagpo ng matinding labanan sa pagitan ng mga puwersang Amerikano at Hapones. Noong Enero 14, 1945, ang 37th Infantry Division ng Estados Unidos ay pumasok sa Kamiling. Ang mga Hapones ay umatras patungo sa kabundukan ng Zambales. Sa panahon ng pag-urong na ito, maraming Hapones ang napilitang magtago sa mga kuweba at mga underground bunker. Hindi lang dito sa Kamiling, kundi sa buong kapuluan. Kaya hindi imposible na mayroon ngang lagusan sa ilalim ng ating simbahan. Ang mga Hapones ay kilala sa pagtatayo ng mga underground fortifications sa mga lugar na kanilang sinakop. Sa katunayan, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tulad ng Corregidor, Bataan at maging sa ilang bayan ng Tarlac, may mga napatunayang lagusan mula sa panahon ng digmaan. Ngunit sa Kamiling, walang opisyal na dokumento mula sa National Historical Commission o sa mga archives ng militar na nagpapatunay sa pagkakaroon ng 500 metrong lagusan sa ilalim ng simbahan. Walang historical marker, walang survey na ginawa ng gobyerno, walang kahit anong siyentipikong pag-aaral na nakapagpatunay na may ganitong lagusan. Kaya ang kwento ng lagusan ay nananatiling isang alamat. Isang kwentong bayan na paulit-ulit na isinasalaysay, ngunit hindi pa napapatunayan. Subalit, ang mga nagtutulak sa alamat na ito ay may mga argumento. Una, ang kapal ng mga pader ng lumang simbahan ay maaaring magtago ng isang pasukan. Pangalawa, ang lumang kumbento ay may malalaking silong, bodega. Posibleng dito dadaan ang pintuan patungo sa lagusan. Pangatlo, may mga nakatatanda pa ring nakatira sa Kamiling na nagsasabing noong bata pa sila, may nakita silang butas sa ilalim ng simbahan. Ngunit isinara na raw ito ng mga Amerikano o ng simbahan. Ayon sa isang blog ng manlalakbay na si Sirang Lente, 2019, may claim na may 500 metrong lagusan sa ilalim ng simbahan na ginamit ng mga Hapones bilang taguan. Ngunit ang blog mismo ay nagsasabing ito ay ayon sa claims lamang, hindi ito isang kumpirmadong katotohanan. Walang opisyal na mapagkukunan ang binanggit. Kung mayroon ngang lagusan, bakit hindi ito natagpuan ng mga arkeologo o ng simbahan mismo? Marahil ay tuluyan na itong gumuho o sinadyang isinara upang maiwasan ng aksidente. May posibilidad ding ang 500 meters ay isang pagmamalabis. Maaari ang totoong lagusan ay isang maikling silong lamang at pinalaki na lamang sa kwento. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, ang alamat ng lagusan ay patuloy na nagpapasiklab ng imahinasyon ng mga taga-Kamiling at ng mga dayuhan. Ito ay bahagi na ng oral tradisyon ng ating bayan. Ang mga kwentong hindi nakasulat sa libro, ngunit buhay sa alaala ng mga tao. Sa panahon ngayon, marami sa mga lumang simbahan sa Pilipinas ang may mga katulad na alamat tungkol sa mga lagusan, kayamanan at mga multo mula sa digmaan. Ang alamat ng lagusan sa Kamiling ay hindi kailangang patunayan upang maging mahalaga. Ito ay bahagi ng ating kultural na pagkakakilanlan, ang misteryong nagbibigay kulay sa ating kasaysayan.
Ito ay isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lamang gawa ng mga dokumento at artifact. Ito ay gawa rin ng mga kwentong ating pinaniniwalaan, kahit hindi ito lubusan ma-verify. Marahil balang araw, may isang arkeologo o historiador na magsasagawa ng ground-penetrating radar sa ilalim ng lumang simbahan. Doon natin malalaman kung ang alamat ay may katotohanan. Hanggang sa panahong iyon, ang 500 metrong lagusan ay mananatiling isang misteryo, isang imbitasyon sa ating imahinasyon na maglakbay sa nakaraan. Kaya sa susunod na dadaan ka sa lumang simbahan ng Kamiling, sandali lang, pakinggan mo ang iyong paligid. Marahil ay maririnig mo ang bulong ng kasaysayan, unang alamat mula sa ilalim ng iyong mga paa. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.